Yan, katulad dito. Yan, nilulubog rin. Unti-unti na rin pinapasok ng tubig yung simbahan, ano. Yan, kita nyo naman yung kalagayan, no. Halos karamihan pala ng mga bahay dito, mga ano na sa tubig. Maraming mga tulay rito. Oh, para makatawid doon sa kabila. Ganyan ang pang-araw-araw na buhay rito ng mga taga Barangay Tampok. Ito yung kalagayan dito ng lugar. Buti rito na sementoan, nataasan tong kalsada. Ano? Oh, babaklip, baka maano ka ha, mag-ingat ka. Oh, oy. Oh. Ang lupit ha. Yan, nilulubog na yung looban ng Tampok Elementary School. Meron na silang ginawang tulay rito. Yan, patawid doon. Mga ilang taon na pong ganito yung kalagayan na itong lugar ninyo mula nung nag-umpisa magbaha? 2016 pa. 10 years na po. Tumakas na po. Ay, sige po, salamat po. Dito, sumilong muna tayo sa bahay ni tatay. Dito naman sa kabilang side natin. Ito, yung makikita ninyo, mga bukid tataro dito. At marami pang mga estudyante ang naglalaro dyan sa likod ng bukid na yan. At good day sa inyo mga ka-adventure. Welcome back sa ating channel. Muli tayo nagbabalik dito sa Kalumpit, Bulacan. At kasulukuyang nandito tayo ngayon sa may Barangay Calison. At ngayon, marami tayo ngayong gagawin dito. Dahil marami tayong requester dito na gusto puntahan natin ang bayan ng Hagonoy, Bulacan. Kaya ito, ipa-flash ko na lang sa screen para sa mga nagre-request. Ayan, hindi ko na kayo maisa-isa. At maraming salamat din po sa suporta ninyo unang-una. At ganoon din po sa mga solid viewers natin at solid supporters. Maraming salamat po sa mga suporta ninyo na binibigay ninyo kay Francie Adventure. At kung bago ka lang dito napadpad sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe. At ngayon, nandito tayo mag-umpisa sa may Barangay Calison para mabigyan ko na rin kayo ng update sa mga madadaanan natin kung meron bang mga baha. At di bali magmula rito pupunta tayo ng Hagonoy, Bulacan. At meron din tayo mga ibang dadaanan na ibang lugar, mag-iba tayo ng ruta ngayon. Hindi tayo dadaan dito sa may National Road. Papasok tayo dito sa bandang loob at mag-umpisa tayo dito at dadaan tayo sa may Mayto. Yun, tsaka sa Pandukot, doon tayo lulusot hanggang sa makarating tayo ng Hagonoy, Bulacan. Kaya tara na, huwag na natin patagalin ito para hindi masyadong umaba itong video na to, At tsaka ngayong araw na to, meron bagyo uli, si Bagyong Maymay. Kaya sa mga magbibiyahe, mag-iingat po tayo. Unang-una, ganun po, lagi mag-iingat sa biyahe. Tara na, let's go. Yan, dito na tayo nag-umpisa para mabigyan ko kayo ng update dito sa ginagawang daan dito sa may tung Kalumpit Road. Yan, ganito ang sitwasyon dito ngayon. Medyo may konting tubig at kasalukuyang walang gumagawa ngayon dahil siguro may bagyo. At makikita nyo naman ang progress ng trabaho dito, Yan ang sitwasyon ngayon. Walang gumagawa. Ngayon ay araw ng Huwebes, August 6. At ito ang katayuan ng sitwasyon sa ginagawang daan dito sa may Barangay Calison, dito sa pinaka main road. Sana wag umulan hanggang sa makarating tayo sa Hagonoy. Ayan, halos tapos na rin pala itong ginagawang walling dito yung paggawa ng dike. Konting-konti na lang at malapit na rito. Yan, ito pa rin yung mga poste dito na ginagawa. Mukhang ganito na lang muna to pansamantala. Hindi ko na alam kung ano yung magiging susunod pang gagawin dito ng ng electric company. Medyo makulimlim ang panahon. Sana ganyan na lang hanggang sa
makarating tayo ng Hagunoy. Ang daming nangingisda oh. Dito. Yun oh. Oh, 'di ba? Yung mga nangingisda. Ang dami sigurong nahuli ngayon dahil makulimlim. At ayan, gamit natin ngayon si Somewhere para sa ating adventure papuntang Hagunoy. Kasi hindi natin alam, baka marami tayong malalalim na lugar na madadaanan. Kaya ito gamit natin, si Somewhere. Ayan oh, dami talagang nangingisda oh. Oh, kaya kung may kayong mga isda dito lang. Yan, pati dito rin oh. Ang dami rin ditong ano, dito mas magandang pumuwesto kasi may mga puno. Malilim. Ayan, nandito na tayo ulit sa may barangay San Jose. Eto, dito na tayo papasok sa may Mayto. Dito tayo dadaan. Kakanan tayo dito no. Hindi tayo dadaan dito papuntang Hagunoy. Dito tayo magruruta ngayon. Muli tayo nagbabalik dito sa barangay Mayto kay Wilbert Tolentino. Yan, naalala ko na. Wilbert Tolentino. At yan ang ano ngayon no. Okay pa naman yung kondisyon ng ilog. Nasa ano pa naman, nasa yellow condition pa. At hindi pa maapaw ano. Ayan, makikita nyo naman dito kung sa video. Ayan, yellow, orange, tsaka red. Bali nasa wala pang 1 meter yung tinataas. Wala pang 1 meter. Nasa mga ano lang, 40 cm pa lang. Ayan, let's go. Yan ang sitwasyon dito ngayon sa barangay Mayto. Yan, kakaliwa tayo rito para at least dito tayo dadaan papunta ng Hagunoy, Bulacan. Dito ako natutuwa eh. Ayun palang school nila. Nilulubog pala ng tubig kapag ka, ano, ayan oh. Pinapasok din ng tubig pala yung paaralan ng Mayto. Natutuwa pa naman ako dyan kasi gandang-ganda ako sa eskwela natin. Tsaka ito yung ano, Aglipay Church. At ito na, papasok na tayo ng barangay Pandukot. Bali parang ito na yung pinaka huling barangay ng Kalumpit bago tayo pumasok ng Hagunoy, Bulacan. Marami rin pala na rito ano, ayun, lumang bahay no. Ayun oh. Lumang bahay. Tsaka ito pa oh. Nakakatuwa oh. Nakakagiliwan ko talaga makakita ng mga lumang bahay. Sayang tong bahay na to. Palibasa nilulubog na sa tubig eh. Kaya iniwan na. Ilang taon na kaya yan? Napakalaki pa naman tong puno ng mangga oh, sa harapan nila oh. Sobrang laki. Halos siguro may mga 100 taon na rin tong puno na to. Pero yung bahay oh, yan oh. Kakatakot din tumira dyan pagka inayos mo na kasi puro na halaman. Tara, let's go. Punta tayo na. Diretsuhin na natin to. Ito na, Barangay Hall ng Pandukot. Ito pa oh, lumang bahay na rin oh. Ang dami rin palang mga lumang bahay dito. Mga napabayaan na. Kawawa tong simbahan na to. Kita nyo, napakababa na ng level ng simbahan. Ano kayang ano to? Simbahan. Yan, comment nyo mga ka-adventure kung alam nyo itong simbahan na to. At eto na, papasok na tayo sa Barangay San Isidro, Hagunoy.
Yan pala yung ano talaga ng Hagunoy, no? Hagunoy, hindi pala Hagonoy, kundi Hagunoy. Kita nyo naman, parang napakatanda na ng arko na to. Ito, nandito na tayo ngayon sa Hagunoy, Bulacan, Bulacan. Ay, Hagunoy lang pala, Hagunoy, Bulacan. Sorry. Ang Barangay San Isidro ay isa sa mga pamayanan sa bayan ng Hagunoy, Bulacan. Ipinangalan ng barangay kay San Isidro Labrador, ang patron ng mga magsasaka at manggagawa. Katulad ng ibang bahagi ng Hagunoy, ang komunidad ay itinatag ng mga unang naninirahan na umaasa sa agrikultura, pangingisda at kalakalan sa mga katabing ilog at daloyan ng tubig. Ang buong bayan ng Hagunoy ay nagmula sa pangalan ng damong Hagunoy, isang halamang gamot na sagana noon sa mga baybayin at pampang. Ang Hagunoy ay unang nabanggit sa kasaysayan noong taong 1571 at opisyal na itinatag bilang isang bayan noong taong 1671. Dati itong sakop ng alkalde ng Kalumpit. Habang lumalaki at dumadami ang populasyon sa paglipas ng mga taon, ang mga sityo at purok ay naging ganap ng mga barangay kabilang na ang San Isidro. At yan, dito tayo ngayon sa tapat ng simbahan ng San Isidro. Ang cute ng simbahan, ano? Kaya pinapakita ko sa inyo kung ano yung kondisyon dito ng mga nadadaanan nating simbahan. Kasi nga, yan, katulad dito, yan, nilulubog rin. Unti-unti na rin pinapasok ng tubig yung simbahan, ano? Kaya pagdating ng panahon, siguro pag nagtag-ulan, baha dyan, lubog. At nandito na tayo sa Purok 3 ng Barangay San Isidro, Hagunoy, Bulacan. Ayan, may ganda ng kanilang covered court, oh, laki, oh. Ito ang Eugenio Tamco Elementary School. At nilulubog na rin yung ibang lugar ng elementary school. Yan ang itsura ng community dito sa pagpasok pa lang natin ng Barangay San Isidro, Hagunoy. Kaya dito ko kayo dinaan kasi nakadaan ako dun sa main road. At naipakita ko na rin yun sa mga ibang videos ko. Dito sa dinadaanan natin, bali first time ko lang din dumaan dito, no? Yan, no? Itsura dito. Napakadami kong lumang bahay na nadadaanan. Patulad nito, yan, luma na, no? Yun, no? Yung mga bata parang nagsasabong na kagad, may hawak na panabong. Hop. Yan, hop. Yung aso nyo po nakakawala, baka masagkasaan. Talagang bumababa na rin, oh. Ayan, oh, katulad yan, oh. No? Sayang na yung bahay. Naging ano na, naging swamp area na. Parang may nakatira pa, oh. Kasi may aso, eh. Ayan, papasok na tayo ng Barangay Tampok, Hagunoy, Bulacan. Ito ang itsura. At meron ditong tayong ilog kaagad. Ayan, oh. Taas ng tubig, parang nag-high tide na. Ayan, oh. Tara, pasukin natin to. Ipasyal ko kayo para tingnan natin kung ano yung makikita dito. Para ma-tour ko na rin kayo, no, dito sa mga kaloob-looban na lugar ng bayan ng Hagunoy. Yan, kita nyo naman yung kalagayan, no. Halos karamihan pala ng mga bahay dito, mga ano na sa tubig. Ito, may flood control nga dito, yo. Kaya lang mukhang di na gumagana, eh. Yan. Ganito na yung kalagayan dito sa Barangay Tampok. Ito ang itatampok ko sa inyo dito. Mga nagbabangka na lang sila, no. Ayan, oh, ganda pa naman ng bahay na yun, no. Nakakuha na rin, may mga tubig na rin. Nagsemento na nga lang sila, tsaka tapos gumawa dito ng tulay.
Ayan oh. Improvise ng tulay. Maraming mga tulay rito. Oh. Para makatawid doon sa kabila. Parang ano na pala to? Little Venice. Ito na yung Little Venice. Ayan. Yan, may mga tulay din, oh, mga tumatawid pa. Oh. Ayan yung bangka. Kailangan talaga, alisto ka dyan. Para ganyan ang pang-araw-araw na buhay rito ng mga taga Barangay Tampok. Meron din palang ano dito, pondohan ng isda. Kasi nga marami dito mga mangingisda at mga namamalakaya ano. Yan, dito halos pantay na yung level ng tubig dito sa kalsada na dinadaanan natin ngayon. Kita nyo naman oh. Nako, mukhang ano may tubig na. Okay lang kaya, hindi kaya madulas ang daan. Dito wala na. Umaapaw na yung ilog rito sa kalsada. Ano, napakaraming mga bahay rito na gumagawa na lang ng tulay para makatawid sila. Ito palang Tampok, parang ano to, Little Venice. Sa Italy, alam niyo ba sa Italy, di ba? Mayroong Venice doon na lugar. Maraming mga ano doon, mga alternative na tulay para makatawid ka sa Venice. Ayan oh. Ito yung kalagayan dito ng lugar. Yung bahay mismo nakaano na sa ilog no. Nakatayo na sa ilog. Tapos dito mga nilulubog na rin. Mayroon pang maliit na chapel dito. Ano kayang pangalan ng chapel na to? Tara, tignan pa natin kung hanggang saan yung pinakadulo nito. Oh. Wow, diretso pa tayo. Mukhang interesado tong lugar na to. Buti rito na sementoan, nataasan tong kalsada. Ayan ang itsura dito ng ibang mga residente. Yung iba mga nakatayo na yung bahay nila sa ibabaw ng tubig. Daming palaisdaan pala rito no. Ayan, no? Sa kaliwa natin no. Oh. Yung pa, gumawa na lang sila ng mga ano, nag-improvise nilang sila ng mga tulay gawa sa kahoy at kawayan. Ayan, malubog na yung bahay na to. Yun, lalo yun no. Pawawa yun nandoon. Yun na lang yung nagdudugtong dito, yung tulay papunta doon sa bahay nila. Swerte pa yung ibang mga nakatayo rito sa gilid ng daan ano. Di na nila kailangan gumawa ng tulay. Ayan oh. At dito yan ano, yung pinapakita ko sa inyong lugar, dito yan sa Barangay Tampok, Hagunoy, Bulacan. Ang isa lang ang gusto ko rito, napaka ano ng hangin, simoy ng hangin. At mukhang hanggang dito na lang tong kalsada na to. Ayan, ito na. Hanggang dito na lang. At ayan, pinakita ko lang sa inyo no, kung hanggang sana yung pinakahangganan ng kalsada na to. Ayan, ang dami palang ano rito, dampalit. Ayan oh. Ginagawang atsara. Ayan, may marami pa mga bahay doon na makikita. Siguro hanggang dito na lang inabot yung kinaya ng pondo para magawa tong daan. Pero at least makakatulong pa rin ito. Ito, ilog na to. Dito dumaan kanina yung bangka. Ayun, naririnig pa natin, oh. 'Di ba?
Kaya dito siguro na lang nakaparking tong ibang motor dito eh. Dahil hindi na makakapasok doon. Mahirap na kasi maputik. Oh. Yung ang kanilang kawad ng kuryente oh. Ginamit na lang din yung ibang puno eh. Tapos mga nagtulos ng kawayan para lang makarating yung ibang linya ng kuryente doon sa mga kabahayan. Yan ang sitwasyon dito sa loob ng Barangay Tampok. Ang daming puno ng sasa. Ayan oh. Dito. Yan ginagawang sukang paumbong. Puno ng sasa. Napaka tahimik dito ah. Payapa. At doon, yung makikita ninyo, yun na yung mismong bayan papuntang Hagunoy. Bayan ng Hagunoy. Meron ako mga ilan nakikita rito na inaayos yung yung kanilang palaisdaan nag-aayos ng mga bakod kasi nga naglalagay ng mga lambat para sa paghahanda kung sakaling tumaas yung tubig dito at mag-overflow sa daan ma-save nila yung kanilang mga alagang isda dito sa palaisdaan. Kaya halos makikita ninyo yung ibang palaisdaan dito may mga bakod na at lambat para dumating yung panahon, tumaas yung tubig, panahon ng tag-ulan at bagyo at sabayan ng high tide, hindi makakawala yung mga isda. Yan ang isang sistema na natutunan nila dito para ma-save nila yung kanilang mga alaga na isda. Yan, di bali yung mga nagre-request dito, ulitin ko, yan si Brother PK3, P3K TV. Sabi niya, Sir Francis, try mo vlog the Mary the Queen Homes, San Sebastian, Hagonoy, Bulacan.
Tapos marami nagre-request si Anika's Playroom. Yan, Boss Francis, paki-vlog naman po ang San Nicolas, Hagunoy, Bulacan. Kung ano na po update sa mga daan at mga bahay doon. Tapos meron pa. Yan si Max Osma. Tama ba? Kabayan, na-discover ko yung vlog mo sa YouTube. Paki-picture mo naman yung bayan ng Hagunoy. Doon ako pinanganak. 30 years na ako na sa ibang bansa at hindi pa ako nakakawi. Napanood ko minsan na naligaw ka sa San Miguel, Hagunoy, sa ibang ibayo. Taga San Isidro, Hagunoy na mga angkan ko sa nanay. Doon nakatira. Yan, sabi niyan. More power to your vlog. Salamat, brother. Max Osma. Tsaka si Nina de la Cruz. Yan, hello po. Pwede po ba ninyo i-vlog mula Kalumpit Crossing? Diretso ng sa bayan ng Hagunoy. Tagal ko na po kasi di nakakauwi. Ayan, mula nung nag-aaral pa daw siya ng college. Si Nina de la Cruz. Eh, hindi na natin naumpisahan doon sa may crossing ng Kalumpit, ano? Pero nandito na tayo ngayon. Sana ipapakita ko yung mga gusto nyong nire-request. At ayan lang, yung mga yung requester natin dito sa mga taga Hagunoy siguro sila, no? Kaya nagre-request sila na mapakita ko tong lugar ng, lalo na sa may Santa Monica. At titignan natin kung kaya nating pumunta roon. Pero kung hindi, pasensyaan nyo na, no? Para kasi baka malalim ang tubig doon papuntang Barangay Santa Monica. Kung ano man yung kakayahan natin, sana pagpasensyaan nyo na kung hanggang saan ko lang ko kayo kayang ipasyal dito sa bayan ng Hagunoy, ano? Tara na. Baka abutan pa tayo ng ulan dito. At least medyo hindi masungit ang panahon dahil hindi pa umulan mula kanina. Sana magtuloy-tuloy hanggang matapos natin tong ating ipinapakita natin dito sa bayan ng Hagunoy, ano? Gara lang dito, no? Ang daming ano pala to. Ang daming traffic dito ng mga bangka. Daming dumadaan kanina habang nagpapalipad ako ng drone. Sarap lang ng pakiramdam kasi yung simoy ng dagat. Kaya lang nakakaawa rin yung kalagayan ng ibang mga nakatira dito, no? Ano pala to, di bali itong dinadaanan natin ngayon, yung pinunta natin, ito yung Purok 6 ng Barangay Tampok, Hagunoy, Bulacan. Yan, may magandang bahay pa rito. Kaya yan ang pinakasikat na sasakyan dito, yung transportasyon na tinatawag na tikling. Yung mga modified na tricycle. Meron pa ako nakikita niyan, talagang hanggang dibdib. Yung mga tikling na yan. Kasi nga may mga lugar talaga dito na malalalim na, halos na hindi na kayang lakarin ng mga tao sa sobrang taas ng tubig dito. Lalo pa siguro pagka nasasabayan ng high tide. Ano? Naliligo mo. Ano, malalim ba yan? Hanggang saan ang tubig niyan? Abot mo? Nakakatayo ka dyan? Ha? Malalim? Ha? Babaklip? Baka maano ka, ha? Mag-ingat ka. Oh, uy! Oh! Ang lupit, ha? Mga tiga rito kayo? Ha? Oh, ba't di kayo nag-aaral? Wala bang klase? Walang pasok. Kaya pala naliligo kayo, ha? Oh. Wala bang nahuling isda? Ha? Teka, tignan ko kung meron akong sticker pa rito. Konti na lang to, eh. Oh, yan, bahala na kayo dyan, oh. Tigi-tigisa lang, wala na, eh. Konti na lang para pag kami nang hingi. Oh. Yan, shoutout sa mga kabataan dito. Walang klase kaya nag-enjoy. Oh, yan. Oh, bomba. Teka, wala akong pambomba, dali, eh. Oh. Oh, yan, oh. Oh, ikaw. Oh. Oh, baka maano kayo. Ingat kayo. Oh. Oh. Garal kayo mabuti, ha?
Oh, shoutout sa mga kabataan, oh. Oh, yan. Ganyan ang mga kabataan, nag-enjoy. Hindi puro cellphone. Oh, huwag kayo magbibisyo paglaki. Oh, ingat. Ah. Sige. Oh. Thank you. Nakakatuwa, ano. Ganyan yung mga ano naalala ko tuloy kabataan ko eh. Ganyan na ganyan ako eh. Pag walang klase, yung mga kaibigan ko nagyayayaan kami kung saan kami pwedeng maglaro. Minsan naliligo kami sa dagat. Diretso pa tayo. Nandito pa rin tayo sa Barangay San Isidro. Dito meron ng tubig yung dinadaanan natin dito. At sana wag tumaas. Hindi pa naman siguro high tide. Time check siguro around 10:30 na ng umaga. Kitang-kita nyo yung bakas ng daan na laging binabaha rito. Ayan oh, katulad yan. At nandito na tayo sa Purok 3 ng Barangay San Isidro. Ito na yung itsura ng Purok 3. Yung pinanggalingan natin, Purok 6. Na nakakaramdam na naman ako ng ano rito, ng kalungkutan sa kalagayan ng lugar na nakikita ko sa araw-araw. Siguro sa mga tiga rito nasanay na sila, no? Pero sa mga yung ibang ordinaryong tao na hindi nakakaranas ng ganito, talagang kapag nasaksihan ninyo, malulungkot talaga kayo eh. Masasabi nyo sa sarili niyo na napakaswerte ko pa dahil hindi ko nararanasan yung ganito. Ay, ito yung ano, Tampok Elementary School. Ayan. Kita nyo yung school nila. Kaya pala walang klase. Dahil siguro, dahil nga may bagyo. Ayan, at nilulubog na yung looban ng Tampok Elementary School. Ay, may rebulto pa ni Rizal, oh. Nakasimangot na nga eh. Nakasimangot na yung rebulto ni Rizal eh. Dahil siguro sa sitwasyon ng paaralan. Oh. Yan. Tara, diretso pa tayo. Tingnan natin kung hanggang saan pa tayo makakarating. At eto na, palabas na tayo ng Barangay Tampok. At eto na yata yung ano, Barangay Santa Monica. Hindi ako nagkakamali. At dumidilim ang kalangitan. Sana wag munang umulan. Parang mas matindi yung taas ng tubig rito ah. Matataas yung nakikita kong guhit sa mga pader na dinadaanan ko. Ayan oh. Ito yung daan dito. Naku po, wala na yung daan dito. Nilamon na ng ano, nilamon na ng tubig, dagat. Oh. Kung mukhang madulas yung ano rito ah. Parang wala nang masyadong dumadaan dito. May magandang bahay pa rito oh. Tapos ganito yun na yung ano rito, sitwasyon. At umuulan na ron sa parte na yun. Ito na yung Barangay Santa Monica. Meron na silang ginawang tulay rito. Ayan, patawid doon. Napakadilim sa parte na yon. Ayan, may mga tikling dito. Doon pala, yun na yung Santa Monica High School. Doon. Kawawa yung mga nakatira rito. Ang daming akong nakikitang mga kabahayan na madadaanan pa rito. Ayan oh, muulan na mga ka-adventure.
Ito ang sitwasyon dito sa Barangay Santa Monica. At ito yung nire-request, no, ng ibang viewers natin na sana maipakita ko. Ito yung isang parte rito ng Barangay Santa Monica. Oh, wala na. Gumawa na ng tulay na kawayan dun. Ay, may dadaan. Ayan, oh. Muulan na. Mabutan na tayo ng ulan. At malakas-lakas na ulan to. Ito na siguro si Bagyo Maymay. Nag-umpisa na. Ay, hello. Magandang umaga. Araw-araw na po bang ganito rito, tay? Oo. Sa kanilang maga. Hindi hanggang doon. Ay, yung tubig. Ibig sabihin, nag-low tide na po. Oo. Ay, yung tubig nito, mabuti nakapasok pa ako. Oh, mataas pala. Hanggang doon na yung tubig kanina. Dito. Oo. Talagang puro high tide na lang. Araw-araw na pong ganyan. Hindi na po, nagbabago. Pero dati po, dito, maganda po yung daan na to. Oo nga eh. Tapos ko na nero. Oo. Na ano na. Dahil ang gante rin na kulang 700. Ngayon Oh. din eh. Ilang taon ng tayo. Oo, kawawa na. No? Mga ilang taon na pong ganito yung kalagayan na itong lugar ninyo mula nung nag-umpisa magbaha. Bueno, 2016 pa. Bali 10 taon. 2016 pa. 10 years na po. Tapos dati hindi pa po ganito ito. Sementado pa. Hindi, simitado yan. Oo, nalalakaran pa. Wala pa akong tubig. Eh kayo ni... Oh, maraming jogging dati rin. Ah, dito? Oo. Ibig sabihin, malayo pa papalaw dito. Makakarating pa hanggang malayo pa siya. Bali, kulang 1 kilometer yan. Ah, ganun, no? Oh, naku, kawawa naman pala yung mga nakatara dito. Ang tagos niya, Pampanga. Oo. Eh, maraming nag-against na kasi ngayon, pagiging tapunan daw ng kwento. Ganun ba yun? Oo. Kasalvage kasi puro bukid yan. Opo. Dati nung panahon na hindi po ito binabaha. Sana pala na kung natuloy pala yung project na yun, siguro po nagawa ito nung daan ano, ng maayos. Padugtong doon sa Pampanga, sa Makabebe po, sa Masantol. Ayan eh, puro dati pala yan lahat yun. Ito po lahat dati pala yan. Tapos kinumbert na nag-aalat, naging flight daan. Naging palaisdaan po siya. Eh ngayon, natanggal lahat yung mga pilapil. O, nasira na po. Pagiging sama-sama na yung kondyan. Ala nang gulog kasi malaking kapital eh. Oo. Gano'n ka nagba, tulos. Opo. Eh pag Ay, meron may sandaan. lumakas na po. Ako, ibito ka mo na rin. Halika, sakas ka. Ay, sige po, salamat po. Abutan na tayo ng ulan. Whew! Lakas na ulan to. Ay, dyan po bang bahay ninyo? Gano'n ka muna. Dito na lang po ako, sisilong lang po ako. Nagtitig tayo ng kasi. Ay, wag na po kayo mag-abala, tay. Tulo lang. Ayan o. Dito, sumilong muna tayo sa bahay ni tatay. Napakabait ni tatay. Ay, tao po. Magandang umaga po. Pasensya na po sa abala. Nabutan na tayo ng ulan. Ay, magandang umaga po. Dito na lang po ako. Basahan na po ako. Opo. At ayan na mga ka-adventure, ano, kasulukuyan tayong binakbakan. Pinatikim tayo ng bagyong si Maymay. At dito pa tayo naabutan ng malakas na ulan sa mismong pupuntahan natin dito sa Barangay Santa Monica. Ito, Purok Nebe. 9A po. Purok Nebe. Nandito pala tayo sa Purok 9A. Meron pa sigurong 9B. Si, tatlong po. Tatlong purok pala ito. Hanggang Purok C. Ano po pangalan niya, tay? Dek. Dek po. Si Dek, si Tatay Dek. Duran. Ano po? Duran. Deran. Duran, kaya lang sa Derante. messenger rin ako. Oo, Dek Derante. Ayan, nakisilaw lang po muna ako dito sa bahay ni Tatay Derante. Ayan. At hindi ko alam kung anong oras hihinto itong ulan na to. Basa tayo. Pero okay lang, at least kahit pa paano, napuntahan natin tong Barangay Santa Monica. Wag lang sana tayong maabutan ng pagtaas ng tubig dahil lakas ng ulan. Baka mamaya tumaas yung tubig dito sa daan at
Hindi na tayo makalabas. Pero kaya naman yan. So, nakati na. Kate na. Ang laki niyang bukas na ulit. Bukas na po uli ang kate. Burgis natin mga 11:30 ng gabi. Oo. Tapos sumakati ng mga alas 7. Ganyan. Ganoon. Araw-araw pong ganoon. Tuwing gabi po ang high tide. Iba-iba. May mga 5 tungay. Kaya alam nakakadami. Ito po yung kawayan yun. Oo, ayun. Oo. Yung mismong tulay na po yun. Daanan ng mga estudyante. Kaya po pala tong lugar ng bahay ninyo, mataas ano? Oo. Tinaasan nyo na. Ganyan layo sa laylayan yun. Oo, baka ito, sa inyo rin po itong bangka na ito. Sa pinsan ko dito. Dito, kamag-anak nyo pala ito. Oo, ayan oh. O yung bata oh. Ay, naku, Naku. araw-araw yan yun. Tuwan-tuwa yung mga bata. Ay, dalawa, kasi marami yan. Di bali, itong araw na to yung kapapasok lang ng bagyong Maymay. At eto, natikman na natin kaagad yung hagupit ni bagyong Maymay. Talagang napatikim tayo ng matindi. Napakwento tayo kasi kay tatay doon. At salamat din at ibahagi ni tatay no, na dati palang bukid dito. At sana pala kung natuloy yung project na ginagawa noon, meron palang plano rito na daan para magtugtong doon sa Pampanga. At yan ang itsura ng mga kabataan dito sa Barangay Santa Monica habang umuulan. At ayun no, si Kuya inaakay na lang yung kanyang bisikleta dahil sa sobrang taas ng tubig. Ayan. Itong mga tulay na kawayan na yan, hanggang doon lang siya. Doon na napuputol, hindi na nagdudugtong. Prince, gano'n ka, Prince? Ayan, no? Ayan, ito yung mga kabataan dito, nag-i-enjoy, oh, naliligo, habang umuulan. Wala kasing klase. Oh. Cancel, 1 linggo! Ngayon, sabi ni tatay dito kanina, mga 1 kilometer pa ang layo na itong daan na to, magmula roon. Kaya itong magmula rito hanggang doon, baha na yung mga kabahayan na makikita ninyo. Ilang beses na raw itong nataasan itong kalsada na to. Pero ganito pa rin, dahil sa mabilis na pagtaas ng tubig, laging naiiwanan yung kalsada. Yan, nagkaroon naman sila ng solusyon dito. Gumawa sila ng tulay na kawayan. Pero kapag mataas daw ang tubig dito at nasa bayan ng high tide, lumalagpas pa dito mismo sa tulay na kawayan yung taas ng tubig. Sabi ni tatay, nung nakaraan daw, 5.6 feet yung taas ng tubig. Ganun kataas yung level ng tubig, kaya itong tulay, lumubog na. Ganyan ang itsura dito sa Barangay Santa Monica. Napakarami pang mga matataas oh, tsaka malalaking bahay, nakita ninyo. Yun nga, may sasakyan pa doon oh. May nakaparking pang kotse doon. Siguro nakakalabas na lang yan pag talagang mababa yung tubig. Low tide. Ito pala dati, ito palaisdaan pala to ni tatay. Ito, palaisdaan na to. Pero ngayon napabayaan na kasi dahil nga sa pagtaas ng tubig, nasisira yung pilapil tsaka yung mga bakod. Ngayon dito naman sa kabilang side natin, ito, yung makikita ninyo, mga bukid dati raw ito. At marami pang mga estudyante ang naglalaro dyan sa likod ng bukid na yan. Kasi mismo dito, ito na yung Santa Monica High School. Kaya kapag may klase, yung mga estudyante, dito naglalaro. Marami daw ito dati, malapad pang kabukiran ito. Malapad na kabukiran dati. Pero ngayon, nakikita ninyo, puro halos tubig na ang buong lugar. Ayan, oh. Ayan, oh. Uy, may nahuli na. Oh. Huli yan niya. Dahil nakma ko lang yan. Tinakma mo lang yan? Joke lang. Oo.
At napakita natin sa inyo ang kalagayan dito ng Barangay Santa Monica, no? At muli ako nagpapasalamat sa kay tatay, saka sa pamilya niya. Ayan, salamat po tay sa kape, pati sa tinapay. Nainitan natin sikmura sa panahon na malamig. Tutuloy tayo dito sa ating pupuntahan ngayon. Yan o, nakakawa rin ano, yung kalagayan dyan. Napakarami pa pala mga malalaking bahay dyan dito sa mismong barangay ng Santa Monica. At lalabas na tayo ngayon. Nagsuot na tayo ng kapote. Kanina talaga nabigla kami habang nagkukwentuhan kami ni tatay. Yan, napakabait ni Tatay Dek at ng kanyang pamilya. Inayaya pa nga nila akong kumain ng tanghalian. Sabi ko okay na ako doon sa binigay nilang ano. Pinainom nila ako ng mainit na kape. Ito, diretso tayo dito. Swerte pa pala tayo, nag-low tide na. Kaya pala wala ng tubig dito. Nag-low tide daw kaninang umaga. Ito ang kalagayan dito. Woo! Ibig sabihin 2016, 10 years na silang nakakaranas ng pagbaha rito. Nagumpisa raw yung pagtaas ng tubig dito, lalo na doon sa lugar na pinanggalingan natin kanina, noong taong 2016. 10 years na. Ayan o, kita nyo lubog na yung ibang bahay, no? Kawawa o. Luma pa naman tong bahay na to. Wala nang nakatira. Iniwan na. Marami rito mga lumang bahay, mga abandonado. Dahil nga sa sitwasyon ng lugar. Dati raw napakasaya dito. Pero ngayon yung saya napapalitan na ng hirap dahil sa kalagayan ng lugar. Laging binaba, nilulubog. Ang tahimik tuloy ng ng Barangay Santa Monica. Kasi nga yung mga tao halos hindi na lumalabas ng mga bahay. Dahil nga kapag panahon lalo ng tag-ulan, madalas binaba na to. Itong mismong dinadaanan natin. Ngayon, swerte pa tayo. Yan may magandang bahay pa rito. Yung kalagayan lubog na rin. Nako. Kulay putik ang tubig. Meron daw kasing ginagawang kalsada rito, sabi ni Tatay Dek. Yeah, marami kaming napagkwentuhan ni Tatay tungkol dito, pati sa pati politika napagkwentuhan namin ni Tatay. Habang naghihintay akong tumila ang ulan, tsaka habang nagkakape. At kakaliwa na tayo rito. Papuntang San Agustin. Ginagawa pala yung kalsada rito. Ayan Tapos dito naman, mahirapan din pala tayong dumaan. Opo, lubog po Oo, mataas po masyado. Sige dito na lang ako sa San Agustin. Thank you po. Ayan. Sabi ng lokal, malalim na raw. Hindi na rin tayo tutuloy kasi ayan, naipakita ko naman din sa inyo sa mga lalo na sa nagre-request sa atin yung mga requester natin. Napunta natin yung Barangay Santa Monica at Barangay San Agustin. Ito yung Santa Monica National High School, Hagunoy, Bulacan. Dito mukhang maayos yung paaralan at hindi nilulubog. Sa part dito ng Santa Monica, ito nagawa na yung daan. Tataasan na siya. Close road doon sarado yung daan. Kaya marami kayong makikita rito mga nakaparking. Ayan kita nyo naman. Sayang napakaganda pa naman sana ng bakuran Siguro nung panahon na hindi ito binabaha, ang ganda na itong lugar na ito, tsaka ng bahay na yan. Ngayon puro tubig. Yan na yung tabi ng school. Lubog na sa tubig.
Ito na yung Tesdaman Building. Tapos ito na yung isa sa mga pinakalumang tulay dito ng Santa Monica. Makikita nyo talaga na sobrang luma na dahil bitak-bitak na halos yung mga decoration nyo. Ang lakas ng agos ng ilog, oh. Palabas yung agos ng ilog ngayon. Pa-low tide pa rin nga. Kaya sabi nga ni Tatay Dek, tuwing gabi daw nag-high tide at tuwing umaga naman ang low tide. Ayan, kaya palabas na siya ng dagat. Ito, madadaanan natin yung dito, wet market. Ito yung pinakapalengke ng Santa Monica or San Agustin pala to. Ayan, nandito na tayo ngayon. San Agustin na pala to kasi tumawid na tayo ng tulay. Ito na yung boundary. Ngayon, hindi na tayo dediretso dito. Dito na tayo. Yan na yung simbahan ng San Agustin. Ito na yung pinaka-crossing. Yan yung pabalik uli ng pinanggalingan natin papuntang Kalumpit, Bulacan. Ito siguro ito yung papuntang Paumbong. At yan, maraming salamat uli sa pagsama ninyo sa akin dito sa Barangay Santa Monica at sa Barangay San Agustin. At gusto ko uling pasalamatan si Tatay Dek tsaka yung kanyang pamilya, no. Tatay Dek, kung mapanood nyo to, maraming salamat po uli sa napakainit na pagtanggap ninyo sa akin, ano. At salamat din sa pakape tsaka sa tinapay na merienda. Salamat din sa kwentuhan natin. Yan, sa kwento na experience na kinuwento nyo sa akin. Yan. At sa mga viewers natin, kung bago lang din kayo sa ating channel, don't forget to like, share, and subscribe. Libre po mag-subscribe. Ayan. At meron din po tayong isang channel, ano. Kung gusto nyo puntahan, silipin nyo yung isang channel natin. Yan, Francie TV. At kumpisa lang ng channel na yan. Pakisuportahan nyo rin po, ano. Baka may interesado rin po sa inyo na mag-alaga ng sa crayfish. Ayan po yung channel na yan. At ganoon pa man, nagpapasalamat po ako ulit sa mga solid supporters natin, tsaka viewers, at sa mga kaibigan, pati sa mga kamag-anak natin nanonood. Ngayong araw ay Thursday, August 6, 2026. At ngayon ay merong bagyong si Maymay, kaya mag-ingat po sa biyahe. See you in our next adventure. Always remember, ride safe, stay safe, and be safe. Francie Adventure signing out.